Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños.
Join! Ta-da! Hey, hey. Join! Ta-da! Hey, hey, let's go! Come on, feel the sound, let's go! Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na 4 na minuto makalipas ang 10:10 ng umaga. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at lalo na po sa ating mga minamahal na mga Angelenos. Ako po ang inyong lingkod. Ako si DJ Gio at kayo po ay nakatutok sa programang Join Tana Angelenos, ang palatuntunang nagbibigay boses sa mga kwento, kaganapan at tagumpay ng lungsod ng Angeles. How's everyone doing this morning? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan dito po sa ating programa. Sisiguraduhin nating magiging mas magaan ang inyong umaga dahil hatid namin ang makabuluhan at positibong balita. Kaya samahan nyo kami hanggang alas 11 ng umaga. 11 a.m. po yan. At ang programang ito ay hatid sa inyo sa pakikipagtulungan ng Angeles City Sports Office o AXO sa pangunguna ni Mr. J. Pilay de Fort na patuloy na nagsusulong ng mga programang nagpapaangat sa ating mga kabataang atleta at sa buong komunidad. Tama po ang inyong napakinggan. Ngayong umaga, tampok natin na ang usapin sa larangan ng palakasan o yung sports. Mula po kasi sa grassroots development hanggang sa inspiring stories ng ating mga atletang Angelenyo atin itong tatalakayin. And to inform every listeners, we're now live on Facebook via Angeles City Information Office, CLTV 36 and RW 95.1 FM. Join us in this meaningful discussion. Let us know through the comment section. If you have concern or questions, just throw it. Mamaya babasahin po natin yan. Okay, atin na pong ipakilala ang special na panauhin natin live dito sa studio. Atin pong kapiling ang head ng Angeles City Sports Office na si Mr. Rosver Pascua. Good morning, Sir Rosver. Good morning, Sir Gio. At magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa umaga ngayon, lalong-lalo po yung mga kasamahan po natin sa Angeles City, sa City Hall po, yung sa office ng Sports Office at sa Mayor's Office. At magandang umaga po, lalong-lalo po sa ating butihing Mayor John Lasatin. So, yun lang po. Okay, we're happy to have you here, sir. Kamusta po ang umaga ninyo ngayon? Actually, kagigising lang po natin ng maaga dahil katatapos lang po ng mga summer sports events na ginawa po natin. Yeah, kasi summer is the sports month of our year. So lahat po halos ng kabataan ay nag-engage into sports. Okay, exciting ang ating pag-uusapan ngayon. 1 oras po ang programa natin kaya tumutok hanggang alas 11. Sir Rosver, tama po ba yung pagkakabigkas ko ng pangalan ninyo o meron kayong palaya o nickname Yeah, na ginagamit? usually kaya hindi ko madalas ginagamit yung Roseburg kasi akala nila babae. Pero they usually know me sa Angeles City as Berong. Berong. Yes. Napaka Berong. baryo talaga yung Yes, Pero oo. Sir Rosver, para formal po tayo dito. Okay. Ano po ba yung ilang taon na po ba kayo katagal sa posisyon na hinahawakan nyo ngayon? Actually, come and go tayo eh. Pero I started the youth service siguro mga 1992 pa. Ganun As na early as katagal. 1992. And it's the only thing that I was exposed to. Nag-upisa lang tayo nung panahon na sikat yung mga youth club. Okay. So from Angeles City, actually I'm from Barangay Santo Domingo. So I started the passion for sports and youth program nung naging presidente ako ng isa sa pinakamatandang youth club ng barangay na yon at that time. So Ano po from yung there tawag on, dun sa youth club ninyo? San Angelo Youth Club. San Angelo. Yes, so I Okay. started my career as a youth advocate for development and progress during that time. And then later on, yan, hanggang naging SK ako. So yung Sangguniang Kabataan, we are the second batch of SKs. Okay.
Kami pa yung mga may pinakamababang puro volunteer lang halos noon at that time. And then later on, I became the SK president of Angeles City from Napakahabang- 1996 to 2002. Napakahabang termino pala yung sa public service na merong experience kayo, sir. Akala ko dito, ngayong taon lang kayo nag-start dito sa Angeles City Sports Office. Ano po ba yung pinakamalaking pagbabagong nakita nyo mula nung kayo po ay nanungkulan? Well, tayo po yung nag-pioneer na mag-create ng Angeles City Sports Office. Actually, it was called before in the 1990s as Angeles City Youth and Sports Development Office. So later on, nung nagkaroon na ng bagong batas with regards to the separation of the youth programs, later na naihiwalay namin na magkaroon nga ng Sports Development Office for Angeles City. But this is very unique kasi usually kung titingnan mo yung history ng mga sports office sa buong Pilipinas, mostly hindi yan handled ng mga specific office. Okay. Ano lang siya, attached office lang siya. Minsan may hawak from city engineer, from city tourism office. So it's high time, sabi nga namin, na i-separate siya para magkaroon siya ng magandang programa para sa ating mga kabataan. And not only din sa mga kabataan, kasi ang sports, it encompasses all age. Tama, Even tama. PWDs, wala kaming hindi tinatanggap. Basta't kaya at pwedeng gawin. Kasi ang sports, hindi naman sa lahat na may mga complete physical, we could modify the sports Tama, to suit tama. every person. At napakalaking tulong po ng programang ito, no? Lalo na sa panahon na ito, napaka-digitalized, napaka-moderno na ng panahon natin kung saan yung mga bata, nahuhumaling sila sa paggamit ng mga gadgets. Kaya I think it's high time for this program na talagang tuunin pa yung oras nila sa mga kabataan na maging atleta. Tama ka diyan, DJG, yun, no? Nagkaroon kasi ng transition yan especially during the COVID season. Okay. Nung nagkaroon tayo ng COVID-19. So dahil bawal ang physical face to face. So nag-resort tayo into the digital we took advantage of that. Did you know na nung una nga hindi sila makapanood, how can you conduct sports? Tayo, hindi pwede face to face. Alam niyo, sabi ko, to give you an example, wala pang COVID-19, chess is being played via online computer. Yes. So nakapag-modify tayo, and then later on pumasok na yung mga esports. And then ang naging disadvantage naman, yung mga kabataan ngayon naging stagnant. Sa bahay na lang, nag-iiba na yung Anyway, with that, since ibalik naman ngayon, so we're trying to bring back the yung physical activities among our youth. At sa kaalaman po ng ating listeners, sa Angeles City patuloy yung pag-usbong ng mga batang atleta mula sa iba't ibang sports. Mapa-basketball courts pa yan, sa athletic tracks. Hindi lang ito tungkol sa panalo kundi sa paghubog ng disiplina at karakter ng isang atleta. Sir Rosver, para sa unang katanungan natin, paano niyo mailalarawan ang pag-unlad ng sports sa Angeles City sa kasalukuyan? Masasabi ko lalong nadagdagan ngayon yung mga innovations na nangyayari ngayon. Kung for the information of everybody, nakakapag-produce tayo ng mga world-class athletes sa Angeles City. Considering we are not that really fully facilitated or we have that full facilities, we innovate. Kaya yon. So from that, nakakapag-innovate tayo ng mga ibang mga sports program na hindi naman, kung wala yung available na facilities to conduct these sports activities, nag-i-innovate tayo. Okay. So, nadagdagan po yung mga programs. From the regular sports that we have, yung mga ball games, etc., nag-concentrate tayo more on hindi lang yung pag-conduct ng sports activities. Yung dinagdagan natin yung intensive training program. Okay. So, yon. At ano po ba yung papel ng Angeles City Sports Office sa paghubog ng kabataang atleta? Ayun. So we encourage, ang naging purpose po natin dito is we encourage all the youth. Hindi nag-aaral, may kapansanan or whoever. Talagang inihikayat po namin sila na mag-join sa mga training programs namin. At ito yung binibigay namin mga training programs, libre. Okay. And then beyond that, we have also some networks from the different various coaches ng mga universities and colleges at mga schools na kung saan after the training program that we have, if they were the potential or the may potential sila na magkaroon ng magandang career sa isang sport. So, kinukuha sila bilang varsity players ng mga universities and colleges.
And then, doon na nakakapasok yan. Nakakapag-aral sila Tama. through tama. sports. So, and we have a lot of stories na mamaya, later, bibigyan ko kayo ng mga ibang examples kung from ano yung naging start nila hanggang later on, dahil sa tagal ko na nga sa sports, nakita ko sila lately na nung nag-comeback ako, eto na sila ngayon. Yun yung mga batang ilagaan namin before. Ano yun, pag-iipon ng sakit na physically sakit pero that will lead into scholarship yung varsity. Yes, Kaya yes. napakalaking tulong po. Paano po ba nakakatulong yung suporta ng pamahalaan sa ilalim ni Mayor John Lazatin? Well, malaking bagay kasi nga, nagkaroon tayo ngayon ng opportunity na makapili ng mga Angeles City elite athletes. Ito yung sinusuportahan natin yung kanilang mga training program na kung ipapasa mo sa isang private trainer, mahal. Okay. Yes, so doon tayo pumapasok ngayon. We provide them coaches and may allowance pa nga sila. Okay, So this is the new, ito yung sa mga bagong innovation namin. We started in one sports only. Siguro mga way back 10 years ago, binalik ko lang yan. Nagkaroon kasi kami ng magandang breakthrough sa swimming where we had one player who won 6 gold medals in the national youth Game competition. changer. Yes. Nangyari. Kasi, tingnan mo yung comparison. If you're spending for basketball, how much would you spend for basketball? Millions of pesos. Now, how much will you spend for one player of swimming? Ang basketball, isang medal lang yan. Ang swimmer, 6. Yeah. So, kung i-compare mo, mas malaki yung gagastusin mo sa isang team. So, we have to innovate with that. The limited resources we have. So, ito yung naging namin. Ito yung naging strategy namin in order to promote those hindi sa pwede sa height and dito kayo. So, we give them alternative. So sa swimming po ba, walang height requirement dyan? Actually, wala. Weight requirement? Wala. Wala. I see. Ang galing naman. Pero pwede kayang sumama kahit Pwede. hindi We have free taga-Angeles training. City. Ito sir, ano po ba yung karaniwang kwento o inspirasyon na naririnig ninyo mula sa mga student athletes? Kasi marami kayong nakakasalamuha na batang atleta. Yes, to give you a history, no? Dahil sa tagal na rin natin dyan, we started joining and preparing for yung tinatawag natin na national sports competition, which is the National Batang Pinoy Program. Ito yung ang purpose kasi ng national government, sa batang edad pa lang, i-hone na natin yung mga kabataan na to na may potential sa mga iba't ibang sports para maging excellent sila in the near future. So ito yung mga finocus namin at that time. And what is good about it, nakapagtapos sila, actually, tayo yung isa sa mga city na nagpo-provide ng mga national athletes sa iba't ibang sports. And some of the universities and colleges in NCR, kinukuha nila bilang varsity yung mga naging produkto po natin. And then, I know sir, sino yung mga pangalan ngayon? Actually, yung mga nadat na namin, mga retired na rin Some of them, yung isa sa chess player namin, kinuha na siya ng Australia ngayon. So, ganun. she's an Australian citizen na already. Yung iba naman, some of them landed in the course ng mga architect. Meron kami dito, table tennis siya. During mga early days, hindi mo pwede pagsabihin ng sports and academic, di ba? Tama, Generation ngayon, hindi na ganon. Ang hindi ng competition ngayon, especially with the new generation, merong mga volleyball players na na sila, may medical courses sila. And they're graduating now. At the same time, naglalaro ng table tennis. So, nag-start yun, maliit lang. Elementary days. Sige, supportahan natin, bigyan natin ng table yan, bigyan natin ng... So, later on, na-continue nila yon. And a lot of them are now, yung kahapon, when sa table tennis, I bet some of them are now architecture students. Tapos yung iba, graduate na ng iba-ibang courses now that they are working right now. And then, meron mga kaming kategory doon, yung executive. Sila na ngayon naglalaro before, na mga bata noon, na ngayon sila yung matanda ngayon. Nagkaroon kami ng kategory lang para just to bring back the memories that the ones that they were playing before. Napaka-inspiring naman ng kwento nila. Mamaya pwede niyong bangkitin yung mga pangalan. Para namin shoutout po natin sila. Pero puputulin na muna po natin itong usapin. Huwag po kayong aalis sa aming pagbabalik. Pag-uusapan naman natin yung mga exciting programs tulad ng summer clinics at ang tagumpay ng palarong panlungsod dito sa Angeles City, Philippines Standard Time. It's exactly 10:18. Join! The sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories.
Join! Ta-da! Angeleno. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up in the city, say join Tana Angeleno. Join! Ta-da! Angeleno. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up in the city, say join Tana Angeleno. Join! Ta-da! Angeleno. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up in the city, say join Tana Angeleno. Join! Ta-da! Angeleno. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Ta-da! Check your time, it's 10:21 on the clock. Nagbabalik po ang programang Join Tana Angelenos dito sa RW 95.1 FM. Kasama pa rin po natin ang head ng Angeles City Sports Office na si Mr. Rosver Pascua. At pinag-usapan pa rin natin ang patungkol sa sports development and athlete stories. Kanina napakaraming inspiring stories na binanggit ni Sir Rosver. Pero sa pagkakataong ito, pag-usapan naman natin yung mga exciting na programs ng programa. Ngayong bakasyon, magandang tanong ito para sa kabataan. Paano mo gagamitin yung oras mo? At imbis na puro cellphone lang yung mga kabataan o pahinga lang, bakit hindi subukan ang sports? Kasi hindi lang katawan ang lumalakas dyan pati disiplina at tiwala sa sarili. And in sports, regular physical activity can help manage chronic conditions. Napakahalaga po niyan. At sa mga magulang na nakikinig, malaking bagay na ang simpleng suporta. Minsan doon po nagsisimula kasi ang pangarap ng isang bata. Kaya ngayong bakasyon, maraming kabataan ang naghahanap ng makabuluhang activities at dito pumapasok ang sports programs na hindi lang masaya kundi may long-term benefits pa. Kaya Sir Rosver, ano-ano po ba yung mga future programs ng Angeles City Sports Office para sa kabataan? Yes, thank you, Sir DJ Gio. Actually, yung program na-instruct sa atin ng butihing mayor na si Mayor John is to conduct more trainings. There's a difference between conducting sports events and conducting trainings. Kasi ito yung binigyan na muna niya ng focus. That's why we launched different sports training program. Free ito. Okay. All right. So this is open for all, depende lang sa age category, and we will have a program for that, for the specific purpose, specific age and bracket. No. Actually, hindi lang sa summer it has been a whole year program for all of I us. see. Yes, Okay. we have number one siguro yung chess. Did you know that Angeles City establishes an Angeles City chess library? Yes, this is a collection. Before kasi nung hindi pa masyadong active or buhay ang internet, chess players usually collect books. Mga libro yan ng mga moves ng mga grandmasters, mga masters from okay. Russia, from all over the world.
may isa akong kaibigan doon noon na who happens to have na in love siya sa Angeles City at dito na nirahan. Okay. So he was collecting all of these books and unfortunately nung mamatay siya, sabi niya, hindi, ipapamana ko sa iyo, sabi niya. So we collected all the books. Tapos in-house namin siya sa City Library. So we put at the Angeles City Chess Library. So lahat ng gustong matuto na mag-chess, nandun po sila. So the whole day nandun po kami until Friday. Okay. At ang amazing kasi meron pa lang mga books about the moves Yes. ng mga grandmasters sa chess. Na-open ako sa mga ganyan doon sa panonood ko doon sa The Queen's Gambit kung nanonood kayo. Yes, Chess player yung Yes. yung main character. Yeah. At napakagaling lang. Maaari po ba ninyong ibahagi yung detalye pa ng summer clinic at Yes. summer training? Okay, so we are conducting and we have conducted some. Yung first batch namin, no, sa chess, we have already 123 registered participants for the chess, yung palarong panunsod, and the swimming, 254 participants. So ganun kadami. And table tennis a few days ago, yung na-conduct namin na palarong panunsod, yun 63 participants. With regards to the training, we conduct swimming training program classes, no? May dalawa kaming mga coaches dito, kay Coach Bernie and sa City Sports niya ginagawa ito, sa Angeles City Sports. At yung isa sa swimming din si Coach Dax Halili, who happens to be one of the trainer din ng National Academy of Sports. So diyan tayo nag-excel and we have a lot of elite athletes for swimming. And then we also have taekwondo, which is headed under the tutor of Coach Jason Dagpin. They are under the Philippine Taekwondo Association. Ito yung nag-handle ng mga sports association ng taekwondo. And ito yung bago, Jiu-Jitsu. So, madalang lang siguro kayo makarinig ng ganitong mga program. What is it? Sabi na. Actually, it's a one sports with 3 different discipline. It's grappling, judo, and wrestling. Parang Saan ganun po ba siya. ano pong bansa nagdala Actually, yung jiu-jitsu? Brazilian ang alam ko niyan eh. Pero Okay. ang mga practitioners diyan, ang dami, mga Brazilians, Americans, and Japanese. Very magagaling sila diyan. Ngayon sumisikat na 'yan. Because Angeles City is a melting pot of alam mo na, yung mga culture ng mga iba-ibang lahi. So we Tama. usually have different people coming from from other parts of the world and then they come to Angeles City, di ba? So na-expose tayo diyan. And a lot of our youth are yung mga anak din ng mga half, yung mga half Filipino, half American. So they engage into this kind of sports and they're very good at it. So yon, ibinuksan po din natin yung program na to. And then we also have of course Arnis, which is our Arnis. national sport, di ba? So usually ang mga locals natin ang mga naglalaro nito. So we also have a program for that. And then lawn tennis sa Villa Gloria Court na pinagawa rin po ng ating butihing mayor yon. Kaya we have established a lot of lawn tennis players also. And then we also have table tennis. Table tennis, the early days, marami sa mga players din natin na magagaling na napupunta rin sa Manila. So binabalik din po natin ito ngayon. And we have a regular training at SM Telebastagan. Okay. Yun ang training. And then, eto pa. Siguro hindi kayo maniniwala bakit meron ganito ang Angeles City. Ano yun, sir? Beach volleyball. Beach volleyball. Would Saan you- yung training Saan ang ground training? niya? Yan. Kaya ang dami nagiging curious. Sabi nga na, that's how we innovate. We think out of the box. We don't have the beach. So, we have lahar. Tama, di ba? Tama. Kasi na-inspire kami during the, I don't know what year was that, in Batang Pinoy, where we once held, ito kasi yung preparation namin, nag-experiment lang kami together with the coach Benji Yanga, which is from, volleyball trainer. Sabi niya, sabi ko sa kanya, subukan nga natin yung beach volley. Kasi maraming magagaling na volleyball player from Angeles City. And isa yun dito, yung kasama natin, si Joy Benito. Joey Benito. Yes. Makakasama natin Yes. sa mamaya. Yeah, nandyan si Araga lang dati. Nandyan yan. Si Ivy Laxina. These are from Angeles City. Sabi ko, we have, can we do it kasi sa national competition? Beach volleyball na nakita namin. Meron tayo lahar. Sabi ko, pwede ba yan? So, nag-experiment kami. And luckily, we won gold that time sa National Batang Pinoy in Wow, congrats. I think it was in Aurora. If my memory serves me right. Doon namin nakita na
May potential. May potential. Yes, and we've competed with powerhouse, Cebu, Palawan. Sila yung may mga malalakas. beaches talaga, Yes, yeah. and fully trained. So nag-try lang tayo. Tingnan mo. We ended up doing this against. At sa mga ano po, interesado po ba na sumali sa programa ninyo na nakikinig ngayon, saan po sila pwedeng pumunta? May kailangan po ba silang tawagan na contact person? Yes. Actually, mag-message lang po sila sa Facebook page namin, which is the Angeles City Sports Office and the AXO LGU, no? Mag-message po sila, tapos i-direct po namin sila sa mismong coach para po makapagbigay po kami ng mga detalye with regards to the schedules and the venue. At kung ano po yung magiging details po ng mga training program. For information po ng mga kababayan po nating Angeleño, actually may kataya pa akong isang homeowners association ngayon na we will be conducting sports training po sa kanila, yung mga bata. Although, ang kagandahan, they have the facilities eh. So, gagamitin lang namin yung mga trainers namin. Libre po yung mga trainers natin. May mga ilang detalye lang po kami. Like, since Angeles City, sa swimming, wala naman po kaming swimming pool. So, ang participation lang po nila, yung minimal fee ng pool. That's it. And then the trainer will take care of it na. At Ganun wala po naman siya. pong sinusundan na timeline sa pag-apply dito sa mga programa. Wala po. Anytime. Oo, Pwede anytime. po sila. Tapos ipapasok lang po namin sila sa time ng training time ng bawat mga trainers ng specific sports na At ito, conduct Sir po namin. Rosver, para mas mahikayat pa yung ating mga tagapakinig, ano po ba yung mga benepisyo ng pagsali ng kabataan sa mga ganitong training programs? Yes, kung mapapansin po ninyo, may declaration nga the total development of a child is not only in the academic but also includes the physical activities which is engaging into sports. So, sabi nga nila, stagnant hindi naman pwede yun, di ba? Madali kang tatamaan na sakit. So, yeah. it has to be a balance. And really, sports have produced a lot of young athletes na talagang they were able to get through with life. Kasi some of them, may mga kwento nga kami na may mga pinagdadaanan ng mga problema yung mga kabataan like their psychological problems or yung mga problema sa pamilya. Naging outlet nila ang sports because you have your coaches You tend to mingle with a lot of athletes. So, naiibsan yung problemang yon. And then, with regards to the training and program, maraming benefits siya Kapag naging magaling ka dyan, unang-una, madidiscover ka. Yun. You will hopefully you will land in the varsity program. So, libre yung pag-aaral mo. Tama. And then, after that, you will be able to, hindi lang yung puro laro lang, you will be able to, travel. Because yung mga ibang events namin, like sa chess, we send them international. Yes. Yung mga Malaysian tournament. Actually, kagagaling ko lang sa Asian Lawn Bowls competition in India. And we have local, lawn bowls. Magtataka, ano yung lawn bowls? Parang bowling? Hindi. It's a bowls that is being played sa grass. So, bago rin yan. Ganon ka-unique ang Angeles City. We innovate, we think out of the box. Yung mga regular sports na hindi natin kayang gawin, mag-isip tayo ng ibang paraan kung saan tayo magaling. Parang Holland yun magaling ang Pilipino dyan. And then we qualified. Marami kaming mga youth ngayon doon, mga players. Actually, the national team is in Angeles City. Yung lawn bowls, together with petang. That's another game din naman, a French bowl. Na kung saan, magaling din tayo. Kasi parang rin yun parang Holland, tansyahan din yun So, nagkakaroon ngayon ng mga alternative sports na pinopromote namin para sa mga taga Angeles City para po ma-appreciate naman nila na yung hindi iniisip nila hindi nila kayang gawin sa ibang sports dito pwede niyong gawin ito. Yeah. Pwede niyong gawin. And we heard a lot of sports from you, sir. How about yung mga larangan nung gymnastics, sa weightlifting kasi Yes. mas naging kilala ang Pinoy pagdating dyan sa mga sports na yan. Meron po bang ino-offer? Yeah. If ever, meron? Actually, we had a previous program for weightlifting. Ewan ko kung mababanggit ko to kasi nagpaalam siya sa akin. Actually, si Miss Lara Liwanag, the very famous, Yes. she is our former trainer for weightlifting. I see. Yes, and she holds the training program, the sole, siya lang kasi pwede mag-implement ng training program ni Miss Heidelin. So, siya yung authorized. And nagpaalam siya sa amin dahil she's doing Netflix, so hindi muna siya makakapag So, in the future, perhaps,
we would be providing, hopefully, we will propose it again to the mayor, to the good mayor, na ibalik ulit yon pagka hindi na masyadong busy yung ating trainer. Ibabalik po natin yon kasi last time we won also medals in the national competitions with regards to weightlifting. So yung gymnastics, actually meron akong isang taekwondo coach. Shout out kay Coach Jason. Sir Jason. He also teaches gymnastics. So, nakikita niyo po, nag-innovate na rin. Hindi yung mga coaches natin, hindi lang iisa rin yung sports na sinasalihan nila. So, ganun po yung ka-active po yung sports Nag-branch community. out na sa iba't ibang sports na pwedeng i-relate. or Yeah, kasi i-relate. meron din akong trainer na from karate, artist din siya. So, ganun. Nag-innovate na rin sila. Ayan, maraming salamat, sir. Marami pa tayong pag-uusapan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang programa. Pag-uusapan naman natin ang kung paano nakakatulong ang pamilya at komunidad sa paghubog ng ating mga atleta. Dito lamang yan sa Joint Tana, Angelanos, Philippines Standard Time. It's exactly 10:35. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Ito po ang Joint Tana Angelanos dito sa RW 95.1 FM. It's exactly 10:38 on the clock. Kasama po natin ang head ng Angela City Sports Office, si Sir Rosver Pascual. Before tayo mag-move forward, featuring kasama din natin isang tanyag na atleta noon. Yeah. Shakey's V-League, 2 times MVP 2017, si Joy Benito. Grabe, may artista tayong kasama dito. Sana makita natin siya mamaya. Yeah, later. Ayan, maraming salamat sa pagbisita. At yan, isa na naman pong exciting na topic ang pag-uusapan natin ngayon. Sir Rosver, paano po makakatulong ang mga magulang sa pagsuporta sa kanilang anak na atleta? Yes, DJ G, no? Actually, yung isa sa mga simple message ko nagsinabi nung isang tournament, napakalaki, pinasalamatan ko yung mga magulang. Kasi sila yung talagang pinaka support backbone ng Yeah. isang
Isang bata na para mapunta sa magandang sitwasyon yung bata. Kaya napakalaki ng support nila. Actually, without the support of the parents, hindi ito magiging successful. Lalo na yung mga programs namin, no. Makikita mo sila dahil weekends yung mga events namin, parang makikita mo na family gathering na rin. Habang naglalaro yung anak, ang cheering squad yung family. So, gano'n ang nangyari. During the past weekends, sa chess, sa table tennis, they were bringing their own chairs and everything. And Ganun then, ka-supportive. very supportive. Win or lose, nandun yung magulang na magko-comfort sa kanila. Kaya nga sabi ko sa kanila, nung nag-message ako, palakpakan po natin yung mga magulang na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga anak na nandito ngayon, sabi ko. And then, that was very meaningful dahil alam nila na we value their support and their presence in every sports event na i-join ng kanilang mga anak. Malaking tulong po talaga yung suporta ng ating pamilya. Yan yung pinaka-fundamental, mga basic support na kailangan natin para i-pursue yung gantong sports. At Sir Rosver, ano po ba yung mga karaniwang mensahe ng ating mga student athletes sa kapwa nila kabataan? Yes. Actually, nagkaroon nga kami ng random launch ng isang parang video presentation, no? Sa mga naging elite athlete namin to give inspiration to other athletes. Na wag silang panghinaan. Alam nyo, ang gobyerno natin, no? We have a lot of sports discipline. Minimum yan na 36 sports discipline. And we cannot provide for everything and for everybody. Yeah. Di ba? That's a reality eh. Basta't wag lang huminto yung kabataan na magpursue ng kanyang passion for the sports. Someday and somehow magkakaroon din ng breakthrough yan. It might not be even that big na maging superstar ka, but it might help in your personality in the future. Yeah. You will become more resilient. You will become more strong and more passionate and very inspired to do things that could be used in any other endeavor in life. Diba? When you want to pursue something, sports will teach you that. Failure is part of the process. Sabi ko nga lagi, ako mas gusto kong kalaban yung malalakas na kaagad. Bakit? Kasi yung sikat, pag natalo ka, walang issue yun eh. Hindi magiging viral, di ba? Kasi magaling kasi yun eh. Pero kung ikaw na hindi kilalang player, tinalo mo yung magaling, bukas na bukas viral ka. Pag tatanong yung pangalan mo, ay, sino tumalo sa champion? Sino yun? Sino yun? Lakas niya, sino yun? See? So that's the positive side of it. Do not dwell on your failures because all champions, lahat ng champion, dumanas din yan ng pagkatalo. And you will never be able to appreciate the greatness of your winnings if you did not experience the sad truth of losing. So, ganun talaga siya. At hindi mo naman kailangan pag nagsimula ka sa sports, magaling ka agad eh. Yes. Kasi sa sports, para lang din siyang buhay natin. Like, may mga failures, may mga success. Ang kailangan lang natin, maging pursigido tayo sa pag-e-ensayo. Tapos, make sure nyo na gusto nyo talaga, passion nyo talagang ginagawa nyo para doon kayo mas ma-enhance at mag-improve in the near future. At paano po ba nahuhubog ng sports, sir, ang disiplina, sipag at kumpiyansa ng kabataan? Yun. So, nahuhubog po yung disiplina nila dahil we have a set schedule eh. Even yung isang coach namin, lahat pati yung kinakain ng bata, nakamonitor kami. Yeah, totoo yun. Ako nung una, yung mga old style and discipline ng mga coaches and trainers natin. Actually, ang isa sa mga kakulangan ng ating sports program, yung monitoring ng yung pagkain. In some other countries na pinuntahan ko, pati yung pagkain nila naka-monitor talaga. Yun ang diet and nutrition program. Ngayon, ini-introduce na ngayon yan. So, ang kagandahan ngayon, meron na tayong monitoring para sa mga athletes natin na ganyan. So, may mga programs tayo na inaalat na ganon. So, yun yung mga factors na nakakapag-contribute yan sa mga programs natin. Sa mga nakakahubilo nyo na mga student athletes, sir, may mga ano po ba kayo nakitang pagbabago or transformation, inspiring stories sa mga isa ninyong mga student athletes? Yes, actually, meron akong nakilala kasi hindi ko muna kasi ang hirap mabanggitin yung pangalan kasi just to give the inspiration. Sabi niya, "Sir, alam mo, gusto ko nang huminto noon. It so happened buti kasi she was contemplating na hihinto na siya dahil wala siyang pangtustos sa sa pag-aaral." Sabi ko, magaling ka sa larong ganyan eh.
ganito ang gawin natin. Kausapin natin yung varsity, yung coach ng isang university dyan. Tapos, ipasok ka dun sa varsity program. So, mag-undergo ka ng training sa amin. Tapos, i-introduce ka namin sa kanya. Nakapag-aral siya dahil doon. So, these are the things that na iisipin mo na. Tapos, makikita mo ngayon, lalapit yung mga kabataan ngayon. Ano mo, doon ko na rin na-realize, sabi ko nga, in a few weeks time, yung mga dating players namin na mga bata noon, nagmamano na ngayon sa akin. Ibig sabihin, at least, yung mga naituro namin na mga discipline and the respect, kinontinue nila hanggang ngayon na, ngayon, yung iba may anak na nga eh. Yung isa sa mga player namin, na isa sabi niya, sir, may anak na po ako. Oh, ano, continue. Sige sir, oh. So, naipasa ngayon sa anak. Ganun lang. Ganun lang yung mga mga nagiging kwento ng mga student athlete that we have right now. Okay, maraming salamat po sa inspirasyon na ibinahagi niyo sa amin. Sa huling bahagi ng ating programa, mapapakinggan natin ang mensahe ng inspirasyon mula kay Sir Rosver Pascua at atin pong maririnig yan mamaya after ng short commercial break. Philippines Standard Time, it's exactly 10:45. Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city. Oh. Nagbabalik ang programang Join Tana Angeleños dito sa RW 95.1 FM. We're now live on Angeles City Information Office Facebook page, CLTV 36 at RW 95.1 FM. At pinag-uusapan pa rin po natin ang patungkol sa sports development and athlete stories kasama si Sir Rosver Pascua, head po ng Angeles City Sports Office. Ayan, kamustahin natin yung mga nakikinig sa atin sa Facebook Live via Angeles City Information Office. Hello kina Wilmer Luna, Best Swimming Coach Bernie Policarpio, sinashoutout niya. At kay Jose Camaya viewing from Angeles City Chess Library. Hi to Jose. Hello din kay Noel Medina. 100% true po yan. Patrain ninyo mga anak niyo at tama po na kaya maging full scholar sa mga private school, mga anak ninyo. Ako po, 2 anak ko, full scholar sila sa HOW. Ang sarap ng libreng pag-aaral ng mga anak. Salamat, AXO LGU, sabi ni Noel Medina. Hello din kay Kathy Villanueva. Thank you, sir, from Dax Swim Club. Ang daming fans ni Sir Rosver. Randy Alim, sepak takraw po, please. Yes. Help and support para lalo pong mapalakas. I'm one of the volunteer trainer and coach here 4 times na po na nagklaraa. At mga player ko fring saong bato pero kulang po
talaga sa suporta. No. At isa po sa mga best coach and sports supporter of Angeles City LGU, si Noel Medina ulit. Nagpapa-shoutout at nice one, Sir Verong. Go for the Angeles. Make it number 1 sports capital dito sa Pampanga. At yan, hello din kay Louis David Falses. Proud dad here. Maraming salamat sa Angeles City and government at kay Mayor John Lazatin at Sir Rosber Pascua na pagtitiwala sa talento ni Noah Lucas Falsis. Yeah. Malaking bagay ang suporta na lungsod ng kanya sa kanyang journey, lalo na nung lumaban siya sa Bangkok kumakailan na sana ay mas marami pang mga batang Angelanyo ang mabigyan ng ganitong pagkakataon. Hello din kay Ray Rage at kay Revin Rees. Diyan Sir Rosberg, nagbabalik po tayo sa ating paksa. Ano po ba yung mensahe ninyo sa mga kabataang Angelanyo sa nais sumubok sa larangan ng sports? Yes, oo. Unang-una, no, bago siguro yung message ko sa kanila, I just would like to take this opportunity na pasalamatan po ang ating butihing mayor, si Mayor John actually, Lazatin, na binigyan po tayo ng, binigay po niya yung tiwala po niya para po pangunahan po yung opisina po ng sports office sa siyudad po ng Angeles. Alam ko po na hindi man po tayo ganoon kalaki yung ating pong mga resources. Still, naghahanap po tayo ng mga paraan para po mabigyan po ng kasagutan po yung pangangailangan ng pang-sports na pangangailangan ng ating mga kabataan sa siyudad ng Angeles. Ang mensahe ko po sa mga kabataan ay yun nga po, huwag kayong panghinaan. Lahat po ng mga pinupursu ninyong mga sports na activities ay someday somehow ay mabibigyan po din ng pansin yan. Paunti-unti po. Kaya nga po hinihiling po natin sa ating pong butihing mayor na patuloy po niya pong suportahan itong mga programang ito. Dahil ito po yung sinasabi natin ng mga investment na hindi panandalian. Tama. It would be a long-lasting legacy for our leaders, especially that of Angeles City. Dahil alam ko po, ang mayor namin, hindi po mahilig sa short term yan. Gusto niya yung long term na mabigyan mo siya ng pagkakataon ngayon na magagamit niya panghabang buhay. Katulad nga po yung sinasabi nga natin. Patunay po yan na yung mga varsity ng mga anak nila na magkaroon na lang ng break, ng opportunity lang. Habang buhay na po yan na magiging part ng kanilang buhay, na magiging part ng experience nila in order to become better person. Sa kabataan pong Angeles, ako naniniwala ako, hindi man po natin mabigyan ng sports opportunity yung 100. Bigyan lang natin ng break yung 2, 10, 5, malaking bagay na po yun. Dahil mas mahirap pong magkaroon tayo ng isang tao lang na maging kriminal. Napakalaking problema po yan sa ating syudad. Di ba? So, hindi man lang natin mabigyan lahat ng pagkakataon, pero ma-save natin yung makakaya natin, malaking bagay na po yun na hindi po magiging problema po ng ating syudad sa darating na panahon. So with that, mga kabataang Angeleño, patuloy po kayong magpursige sa inyong larangan. At nandito lang po kami sa abot ng aming makakaya na tutulungan po namin po kayo na i-guide at mabigyan po ng sapat na suporta. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nagtitiwala po sa atin. Saan po nila kayo pwedeng iboto? Pero lang, napakagaling kasi magsalita ni Sir Rosber. At Sir, naniniwala ako na simula pa lamang ito ng progress ng Angeles City Sports Office. Marami pang dapat abangan sa mga susunod na panahon in the near future. At yun naman Sir, ano po ba yung mga susunod na plano pa ng Angeles City Sports Office para lalo pang mapalakas ang sports development sa lungsod? Okay. So actually, DJ Gia, we are appealing to the national government na magkaroon na tayo ng mga sports facilities. Isa sa mga plano natin yan, nakapropose na yan. Hindi ko muna siya sasabihin. In the near future, we will be launching it. Hopefully, magkaroon lang tayo ng tamang program design and everything. And perhaps, magiging isang regional hub for this kind of sports. It is actually, to give you an idea, aquatics. Kasi dyan tayo magaling. So, yun ang sinasabi ko. And the other thing, is to continue yung mga programa natin. Yung patuloy na support. We will be
hihingin po natin yung suporta ng City Council at ating buting mayor na magkaroon na ng incentives program for our athletes. Kasi hindi mo man masuportahan yung training program niya, may acknowledge mo lang yung pagpapagod niya, malaking bagay na po yun sa bata at sa magulang. So, yun po yung isa sa mga ipupush natin. At hopefully, in the future, magkaroon din po tayo ng isang lugar na kung saan magkakaroon tayo ng collections ng mga sports grades ng Angeles City. Isa sa mga pinapangarap ko rin na magkaroon tayo ng mga collection ng mga litrato, mga photos nila, ng mga achievements ng mga local Angeleños. Parang Hall of Fame. Yes, di ba? Okay. Nandito yan eh. Yung dating sa tennis player, no? Si Coach Marisa Sanchez. Efren Bata Reyes is from Angeles City. Yeah. Di ba? Maraming mga greats na itong purpose naman natin ito. Kaya gusto natin ilabas yon para magkaroon ng yung mga kabataan na inspirasyon na, oo nga no, meron pala taga rito. Di ba? So, we acknowledge their effort, their achievements. At the same time, we promote inspiration to the next generation. At sa mga kakatunin pa lang, sir, may mga nais niyo po bang ulitin ulit yung mga bagong sports o proyekto po ba kayo na ilulunsad sa inyong opisina? Yes, yun. Magkakaroon po tayo ng mga intensive, actually, yung continuous training po, no? Sa taekwondo, jiu-jitsu, arnis, lawn tennis, table tennis, and beach volleyball, together with swimming. And yung pong mga ibang ka-tie-ups po namin, no? Actually, may tie-ups kami ngayon ng isang homeowners na nag-signify na gusto niyang magkaroon ng sports training clinics sa kanilang community. So, ginagawa din po namin yon. Kami po yung pupunta doon para yung mga bata, kami na lumalapit sa mga kabataan. Yun po yung serbisyong John Lasatin. Okay, at bilang pagtatapos, ano po ba ang inyong mensahe para sa mas malakas at mas handa, mas matagumpay na henerasyon ng mga kabataang Angeleños? Yun. Siguro, halos nasabi ko na lahat eh. Yung matagumpay na kabataang Angeleño, let us not focus on the personalities, especially yung mga leaders natin, no? Gawin na lang natin silang mga inspirasyon para ipagpatuloy kung ano man yung sports na gusto nating i-promote o gusto nating tahakin. Maging inspirasyon sana sila at wag po tayong hihinto dahil ang susunod na generation ng kabataan ng mga Angeleño ay nakasalalay sa mga kabataang matatag at may perseverance at may inspirasyon. Tama. So with that, yun lang po at sana ay makapagbigay po kami ng inspirasyon po sa inyo. Not more on the issue of yung political divide or something. It's more on sports is a unifying factor for everybody. We have to unite everybody para in order to achieve a common goal na maging progressive po yung syudad ng Angeleño. Dahil ang malusog na kabataan ay magiging malusog na mamamayan at magiging magandang kinabukasan ng kanyang kakaharapin. Alright, maraming salamat. I will assure you, sir, you gave inspiration to the listeners, especially sa akin. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa studio. At bilang pagtatapos, baka may gusto po kayong i-shoutout. Nais ninyong batiin yung mga mahal niyo sa buhay. Yes, opo. Siguro, I just would like to say shoutout po sa lahat po ng mga Angeles City Sports Office staff, sa ating po mga trainers, no? Yung mga walang sawang tumutulong po sa atin na hindi man po ganun may dedication po sila, no? Sina Coach Bernie, Coach Dax, Coach Jason, si Coach Che ng Jiu-Jitsu, si Coach Joel ng Arnis, si Sir Rafi, no? Yung tumutulong sa atin na teacher. Sa lawn tennis, si Coach Wawa. Sa table tennis, si Coach Ray Reg. Alam ko, nakikinig at nanonood sila. And of course, si Coach Benji ng Benji Yanga ng volleyball. And si Joms pala ng Jiu-Jitsu, no? At saka yon, sina Coach Eric, yan, nandyan sila. Yon sa Jiu-Jitsu team yon. So napaka-dedicated din po nila. At sa lahat po ng mga kasamahan po namin sa City Hall, lahat po ng tumutulong po sa Angeles City Sports Office, sa mga programa po namin, sa mga patuloy pong sumusuporta po sa amin in any way, in any form, sa mga magulang po ng mga athletes po natin, maraming salamat po at lalong-lalo na po sa ating pong butihing ama ng siyudad ng Angeles,
ang ating pong Mayor Carmelo John Lasatin II. Maraming salamat po. At sa City Council, maraming salamat din po. At maraming salamat din po sa kay Sir DJ Maraming Gio. salamat. Maraming salamat, sir. At iyan, napakinggan po ninyo muli ang head ng Angeles City Sports Office na si Sir Ross Verpasco. At baka may gustong batiin personally si Joy Benito, Shakey's V-League. Mabilis na shoutout lang. Yeah. Pwede ka naman lumapit dito. Di ka naman makikita. Ayan pabatiin natin. Ayan, maraming salamat po sa sumusuporta ng Angeles City Sports Office. And shoutout syempre sa aking family Yeah. and mga family ng aking mga katrabaho. And syempre kay Love. Yeah. Shoutout din. And thank you so much po, DJ Gio at Mayor John Satin. Shoutout pala sa misis ko na nakikinig siya tsaka nanonood si Marites. Ako, Nasa Barangay Pandan siya. Hindi ka nang makalimutan. Baka may Yeah, mga tsaka yung pagalitan. dalawang anak ko. Shoutout kay Dave at tsaka kay Dave and Dane. Ayan, maraming salamat po sa lahat at sa lahat ng ating listeners bilang pagtatapos. Alam nyo, hindi mo naman kailangan maging magaling agad sa larangan ng sports. Ang mahalaga, nagsisimula ka at hindi ka humihinto. Kasi sa dulo, yung consistency mo, yun ang magdadal sa'yo sa pangarap mo. At mula sa simpleng training hanggang sa malalaking kompetisyon, bawat pawis naman at sakripisyo ay may katumbas na tagumpay. Muli, maraming salamat po kay Mr. Ross Verpasco ng Angeles City Sports Office. Ako po si Gio at ito ang programang Join Tana Angelenos.